Mga kaastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang War Dogs. Enjoy watching! 300. I like it. You get a better price when you come direct to the distributor. I guess so. What's What's up? Sergeant? Come on! Where's everybody going? Nagsisimula ang pelikula noong year 2005, kung saan, makikita si David Pacus, isang 22 years old na lalaki na naninirahan sa Miami at nagtatrabaho bilang isang licensed massage therapist, ngunit sawa na siya sa kanyang trabahong pagmamasahe sa mga mayayamang matatanda. Nag-drop out siya sa kolehiyo matapos ang one semester, nagkaroon siya ng falling out sa kanyang mga magulang, at umalis o natanggal sa 6 na iba't ibang trabaho, kaya limitado ang kanyang mga pagpipilian. Ang pag-i-invest ng kanyang ipon sa mga high-quality na kumot upang ibenta sa mga retirement homes ay hindi rin nagtagumpay, dahil hindi interesado ang mga may-ari ng mga retirement homes sa pagbibigay ng high-quality life sa mga matatanda. Isang hapon, sa isang libing, nagkita muli sila ni Ephraim Diver Oli, ang kanyang best friend noong nag-aaral pa sila na hindi niya nakita ng matagal na panahon. Nakatira na si Ephraim sa LA kasama ang kanyang tito, nagtatrabaho sa negosyong nagbebenta ng mga armas. Ngunit ninakawan siya ng pera ng kanyang tito, kaya nagpasya si Ephraim na umalis at pumunta sa Miami upang simulan ang sarili niyang negosyo, na tinatawag na AEY. Habang namamasyal, naisipan nilang bumili ng marijuana sa mga thugs, ngunit napagtripan si Ephraim ng mga ito at kinuha lang ang kanyang pera. Bilang paghihiganti, kumuha siya ng isang baril mula sa kanyang sasakyan at pinaputok ito sa langit, na nagpatakbo sa mga ito. Nag-iwan ito ng malaking impresyon kay David, na pagod na sa pang-aapi ng mga tao at hinahangaan ang mga taong pinagtatanggol ang kanilang sarili. Kinabukasan, bumisita si David kay Ephraim sa kanyang opisina at lalong lumaki ang kanyang paghanga nang makita niya ito kung paano magtrabaho. Nagpapanggap na isang opisyal ng Armed Forces upang malaman kung anong mga kontrata ang pinag-aagawan ng kanyang mga kalaban dahil hindi lamang siya nagbebenta ng mga baril sa internet, nagbebenta rin siya sa pamahalaan ng Estados Unidos. Ang kikitain niya dito ay maganda, at dahil magkaibigan sila, nagpasya si Ephraim na ipakita kay David kung paano ito isinasagawa. Mayroong isang public website ang pamahalaan na naglalaman ng lahat ng kasalukuyang military contract na ibinibigay, at hindi pinapansin ni Ephraim ang mga malalaking kontrata na pinag-aagawan ng malalaking kumpanya at kinukuha lamang niya ay ang mga maliit na kontrata na pinapabayaan ng lahat. Sa ganitong paraan, pagdating sa pakikipagtransaksyon sa Pentagon, kahit ang pinakamaliit na kontrata ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Matapos mag-almusal kasama si Ephraim, umuwi si David at natuklasan na buntis ang kanyang asawang si Iz. Ito ay nagbibigay ng halalaanin sa kanya, na nag-iisip na hindi niya kayang magbigay ng sapat na suporta para sa isang sanggol, kaya nang muli niyang makita ang kanyang kaibigan, inalok siya ni Ephraim na magtrabaho kasama niya. Sa simula, wala sa isip ni David ang tanggapin ang ideya, dahil tutol sila ni Iz sa mga digmaan at sumasama pa sila sa mga rally at pumipirma ng mga petisyon. Ngunit dahil sa tamis ng mga salita ng kaibigan nakumbinsi siya ni Ephraim na baguhin ang kanyang isip, na nagsasabi sa kanya na ginagawa lamang nila ito bilang isang trabaho at hindi nito ibig sabihin na sumasang-ayon sila sa digmaan, na nagpapayag kay David para sumama sa kanya. Gayunpaman, sinabi niya kay Iz, na magbebenta lamang sila ng mga kumot sa armed forces, at hindi mga armas, kaya buong pusong sinuportahan siya. Sa sumunod na 6 na linggo, binubuhos ni David ang lahat ng oras sa pag-aaral ng negosyong pagbebenta ng mga armas, paghanap ng magandang mga kontrata na hindi pinapansin ng iba sa website ng pamahalaan, at pakikipag-usap sa telepono sa mga tagagawa ng mga sandata mula sa Eastern Europe. Tinatawag silang mga war dogs, mga taong kumikita sa digmaan nang hindi sumasabak sa labanan. Mayroon si Ephraim ng isang silent partner, si Ralph Slutsky, isang lokal na negosyante at may-ari ng 14 na tindahan ng dry cleaner sa buong Miami. Siya ang nagbibigay sa kanila ng funds kapalit ng 25% sa kumpanya kahit papaano o basta sa tingin niyang 25%. Niloloko rin nila si Ralph, hindi lamang tungkol sa tunay na halaga ng kanilang kinikita, kundi pati na rin sa kanilang mga totoong ginagawa. Iniisip niya na tulad niya, si Ephraim ay isang observant Jewish at nais na protektahan ng Israel,
kaya hindi nila sinasabi sa kanya na nagbebenta sila sa lahat ng panig ng digmaan ng pantay-pantay. Mas tumatagal si David sa negosyo, mas naging magaling siya dito, at nagawa pa niyang makipag-ugnayan kay Henry Gerard, ang pinakamalaking dealer ng mga sandata sa dalawang magkalabang grupo sa nakaraang 20 taon. Isang gabi, nagpunta sila sa bar kung saan sinuntok si Ephraim dahil napagselosan siya sa maling babae. Pagkatapos nito, pumunta sila sa isang diner kung saan tinawagan sila at kinumpirma na nakuha na nila ang isang Beretta deal, kung saan kailangan nilang magbigay ng ilang libong Beretta pistol sa Iraqi police sa Baghdad. Matapos ang ilang araw, nasa doktor sina David at Is para makita ang kanilang sanggol sa ultrasound at nalaman nilang babae ito. Ngunit nasira ang kanilang sandaling iyon nang tumawag si Captain Philip Santos kay David at nag-alala sa bagong batas na nagbabawal sa lahat ng pagpapadala ng armas sa Iraq mula sa Italy, kung saan galing ang mga Beretta pistols. Hindi alam ni David ang bagong batas na ito, pero mahalaga ang deal na ito kaya nagsinungaling siya at sinabing nasa kontrol na nila ang lahat kay Santos. Salamat sa ideya ni Ephraim, natuklasan nila ang solusyon, ipapadala nila ang mga pistola mula Italy patungo sa Jordan, isang bansang walang conflict sa kanila, at mula roon ay ipapadala nila ito sa Iraq. Sa gabi na yun, nagdaraos sina David at Is ng isang dinner party, kung saan nagbabala ang ilan sa mga kaibigan ni Is kay David na mag-ingat kay Ephraim dahil siya ang nagnakaw ng pera mula sa kanyang tiyuhin, hindi tulad ng sinasabi sa kanya ng kanyang kaibigan. Speaking of the devil, biglang pumasok si Ephraim sa apartment sa mismong sandaling iyon, na medyo naiinggit dahil hindi siya inimbita. Kinausap siya ni David ng private at ipinaliwanag na party ito ni Is kasama ang kanyang mga kaibigan at hindi sa kanya. Pagkatapos nito, sinabi ni Ephraim sa kanya ang problema, na sinamsam ng Jordanian Customs ang kanilang mga baril. Nalaman na din ito ni Captain Santos at tinawagan sila upang humingi ng paliwanag at binyantaan sila na kakanselahin ang deal kung hindi nila ito maipapadala. Ang kanselasyon ay magiging dahilan upang isama ang kanilang kumpanya sa blacklist at hindi na sila makakakuha ng kontrata kailanman, kaya kailangan nilang magawa nito ng solusyon agad-agad. Narinig ni Is ang kanilang usapan at nagulat nang malaman niya na ang kanyang asawa ay isang dealer ng armas, kaya sinabi niya sa kanya na hindi na niya ito mapagkakatiwalaan. Sa kasamaang palad, walang oras si David upang ipaliwanag at ayusin ang mga bagay sa kanyang asawa, dahil kailangan na nila ni Ephraim na lumipad papuntang Jordan agad-agad. Pagdating doon, hindi sila tinulungan ng embahada dahil ang kanilang permit to transport ay nag-expire na, kaya napilitan silang magbigay ng suhol sa mga lokal upang i-release ang kanilang kargamento. Pagkatapos ay nag-hire sila ng isang driver na tinatawag nilang Marlboro, kilala bilang pinakamahusay na smuggler sa bansa upang ihatid sila sa Iraq at madala nila mismo ang mga baril. Nag-aalala si David sa kaligtasan ng biyahe na yun, ngunit sinabi ni Ephraim sa kanya na mabilis ito at darating sila doon sa umaga, kaya walang dapat ipag-alala. Sa gitna ng gabi, dumating sila sa Iraqi border at sila ay pinahinto ng mga patrol, ngunit madali din silang napaalis dahil sa ginawang pagsuhol ni Marlboro gamit ang mga sigarilyo, na nagpapaniwala sa mga ito na ganoon din ang kanilang dalang mga kargamento, kaya pinahintulutan silang tumawid ng walang problema. Natulog sina David at Ephraim pagkatapos noon, at paggising nila sa umaga, natagpuan nila ang truck na huminto sa harap ng isang abandonadong gas station. Habang nagre-refill ng gasolina si Marlboro at umiihi si Ephraim, tumawag si Is kay David at sinabi niya na sa wakas ay naintindihan na niya kung gaano kalaki ang pressure na nararamdaman niya at kung bakit niya tinanggap ang trabahong ito. Gusto lamang niya na may pangako niya na hindi na siya magsisinungaling sa kanya, na tinanggap naman ni David habang sinasabi pa rin sa kanya na nasa hotel siya. Bigla niyang kailangang ibaba ang telepono dahil nakakita siya ng grupo ng mga armadong insurgents na sumusunod sa kanila. Kaya binalaan ni David si Ephraim at mabilis itong bumalik sa truck, pinaandar ito gamit ang natitirang kaunting gasolina, ngunit hindi ito tatagal, walang oras para huminto at maghintay kay Marlboro, kaya pinaandar nila ito hanggang sa makalapit sila ng sapat at makasampa siya sa likuran ng truck at ma-refill ang tangke habang umaandar sila. Sinimulan ng mga rebelde na paputukan sila. Sa unang tingin, akala ng tatlo na hindi sila makakaligtas. Ngunit nagkaroon sila ng swerte dahil biglang nagpakita ang mga American soldier na nagpaatras sa mga rebelde, kaya't nakatakas sila. Nang makarating sila sa military base camp nang walang anumang problema, napahanga nila si Captain Santos matapos makaligtas sa Triangle of Death. Pagkatapos nilang makapagpa-picture kasama ng mga kargamento, binayaran sila at sinamahan papuntang airport ng isang grupo ng mga sundalo para ligtas na makaalis ng Baghdad.
Malaking pera ang kanilang kinita sa deal na ito, at ito rin ay nagbigay ng pagkakataon para makilala sila sa ganitong negosyo, kaya't patuloy na lumalaki ang kanilang kumpanya at kumikita sila ng mas malaking halaga bawat buwan. Bumili sila ng tig-isang Porsche, 2 apartment sa parehong gusali, at para malimutan ang nakaraan sinunog pa nila ang lahat ng mga pangnegosyong kumot na binili ni David. Napakasaya ni Ralph sa kanyang kita kaya't nagdagdag siya ng mga investment, at ito ang nagpahintulot sa kanila na palawakin ang kanilang kumpanya, mag-employ ng maraming empleyado para sa kanila at maghanap ng mas maraming deal. Ito ay nagbibigay kay David ng mas maraming oras upang makasama ang kanyang bagong silang na sanggol, bagaman tila lumalala ang pagkabaliw ni Ephraim sa kanilang negosyo araw-araw. Isang gabi, natuklasan ni David na nag-post ang army ng isang malaking order na magiging kilala bilang Afghan Deal, isang napakalaking order na kasama ang mga malulupit na numero tulad ng 100 milyong bala ng AK-47. Ito ay isang napakagandang oportunidad para sa kanila, kaya't nagpasya silang mag-travel papuntang Nevada at pumunta sa Vegas X, isang convention kung saan ipinapakita ng mga manufacturer ang kanilang pinakabagong mga armas. Sa kasamaang palad, ito ay isang complete disaster dahil sa kahit na maaari nilang makuha ang ganitong deal, ito ay magiging isang malaking problema sa kanilang logistic, dahil mahihirapan ang kanilang maliit na kumpanya na e-coordinate ang maraming iba't ibang manufacturer mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa huli, habang naglalaro ng baraha sa kasino si David upang maibsan ang kanyang kabiguan, nilapitan siya ni Henry Gerard, isang legend sa larangan ng arm dealing. Pumunta si David upang sunduin si Ephraim at nagkita sila ni Henry sa isang restaurant upang pag-usapan ang deal habang kumakain. Natuklasan nila na kayang punuin ni Henry ang buong order dahil may mga koneksyon siya sa Albania, isang bansang naglaan ng matagal na panahon para mag-prepare sa gagawin sana nilang Western invasion na hindi naman nangyari, kaya't ngayon ay may milyon-milyong hindi nagamit na mga armas na handa nilang ibenta muli. Naghahanap sila ng paraan upang mawala o itapon ang mga ito, kaya binibili ito ni Henry ng mas mura, at siya lang ang agent na may access sa lahat. Masyadong magandang oportunidad ito kung talagang totoo ang sinasabi ni Henry, kaya nagtataka si Ephraim kung bakit hindi sumali si Henry sa auction na ginaganap. Inamin ni Henry na hindi siya pinapayagang makipagnegosyo sa pamahalaan ng Estados Unidos dahil nasa watchlist siya ng mga terorista. Ito ay nagbibigay ng alalahanin kay David, na ayaw makipagtrabaho sa ganitong uri ng mga tao, ngunit ipinapaliwanag ni Ephraim sa kanya na ito ang uri ng mga tao na kanilang binibilan at binibentaan ng mga baril, kaya tinanggap nila ang deal. Pagkatapos ng ilang araw, lumipad ang dalawa papuntang Albania para i-check ang kanilang mga cargo. Nagpunta sila sa planta kasama ang kanilang driver na nagngangalang Bashkim. Pagdating nila sa bodega, sinubukan nilang i-test fire ang mga bala para kumpirmahin kung pumuputok pa ito. Bagaman luma na, ang mga bala ay nasa magandang kondisyon pa, kaya mabilis silang bumalik sa Miami para sumali sa bidding. 5 buwan ang lumipas bago nila natanggap ang sagot, ngunit swerteng nakuha nila ang deal. Bago pa man sila makapagsimula, kailangan munang suriin ng gobyerno ang kumpanya, kaya nagsimula sina David at Ephraim na gumawa ng mga peking dokumento at bookkeeping na hindi pa nila nagawa dati. 2 linggo pagkatapos, pumunta sila sa Rock Island upang makipagkita sa mga procurement officers mula sa military ng United States, ngunit sobrang nagnerbiyos sila kaya humitit sila ng good item na marijuana bago pumasok sa building. Matagumpay ang pagpupulong at naaprubahan ang kanilang mga dokumento, ngunit nagalit pa rin si Ephraim nang malaman niyang sila ang napili dahil sa mababang presyo, na ibig sabihin ay maaari pa silang magpatong ng higit sa $50 milyong. Nang bumalik si David sa bahay at sabihin kay Iz na aalis siya papuntang Albania ng 1 buwan, mas maganda ang kanyang naging reaksyon kaysa sa inaasahan niya, ngunit iyon ay dahil aalis na rin siya patungo sa bahay ng kanyang ina kasama ang sanggol. Nagagalit si Iz dahil natagpuan niya ang mga larawan ni David sa Iraq, na ibig sabihin ay nagsinungaling siya sa kanya uli. Sinubukan ni David na pakalmahin ang kalooban ni Iz, at sinumpa niya na iyon na ang huling bagay na kanyang ililihim, ngunit ibinunyag ni Iz na alam niya rin ang tungkol sa iba pang mga bagay, tulad na lamang ng ilang supot ng pera na itinago niya sa ilalim ng lababo na hindi niya sinabi sa kanya. Dahil hindi na niya maiwasang magsinungaling, umalis si Iz kasama ang sanggol. Bago lumipad papuntang Albania, ibinigay ni Ephraim kay David ang isang gold grenade bilang pasasalamat sa mga sakripisyo niya para sa kumpanya,
at ipinakita ni David sa kanya ang kasunduan ng partnership na kanyang isinulat upang pareho nilang pirmahan at magkaroon ng kontrol sa lahat ng bagay. Matapos itong pirmahan, itinago ni David ito sa kanyang mesa, bagaman hindi mukhang masaya si Ephraim na magkaroon ng kasosyo. Pagdating sa Albania, si Bash Kim ulit ang itinalaga na driver para kay David. Patuloy siyang nagtatangkang tawagan si Iz, ngunit hindi siya sumasagot sa kanyang mga tawag. Habang inihahanda ang kargamento para ipadala, natuklasan ni David na niloko sila at ang mga bala ay galing pala sa China, na nangangahulugang iligal ito dahil sa United States ban. Pagkatapos sabihin ito kay Ephraim, tinawagan nila si Henry, na sinabi sa kanila na ito na ang kanilang problema at dapat sana ay sinuri nila ang bawat kahon bago bumili. Nasadsad na si David sa Albania habang sinusubukan hanapin ang mga bagong supplier mula sa iba't ibang bahagi ng silangang Europa. Ngunit pagkatapos ng ilang araw, dumating si Ephraim sa kanyang hotel at sinabing mayroon siyang ideya, ito ay ang pagpapalit ng balat sa mga bala. Kapag nawala ang mga orihinal na kahon, hindi na malalaman ng Estados Unidos ang bansang pinanggalingan nito, at sa pamamagitan ng paggamit ng mga fireboard box, makakatipid pa sila sa pagpapadala. Ito ay labag sa batas, ngunit ang pera ay masyadong napakalaki upang ma-cancel lamang ang kanilang deal. Ipinakilala sila ni Bash Kim sa isang kaibigan niya na tinatawag na Enver, na may-ari ng isang packing company. Hindi nila binanggit ang problema tungkol sa China sa kanya, sinabi lamang nila na gusto nilang bawasan ang bigat ng kanilang kargamento. Pumayag si Enver na gawin ito sa halagang $100,000, na para sa kanila ay isa lamang maliit na bagay para bayaran kapalit ng pagpapatuloy ng deal at kikita pa sila ng karagdagang 3 milyon. Noong 8 ng Disyembre taong 2007, naghatid sila ng unang 5 milyong bala sa hukbong pangkalakalan ng Afghanistan nang walang anumang problema. Sa araw ng Pasko, pinayagan ni si David na makita ang sanggol sa pamamagitan ng video call, ang huling magandang pangyayari na nangyari sa kanya bago magsimula ang mga problema. Nang gabi, tumawag si Ephraim mula sa United States upang sabihin na pinagbayad sila ni Henry ng 400% na sobrang presyo at gusto niya itong tanggalin sa deal dahil sa pangluloko nito sa kanila. Agad na sinubukan ni David na pigilan siya dahil hindi angkop na kalabanin si Henry, at kumikita naman sila ng napakalaking halaga ng pera, kaya pinipigilan niya si Ephraim na sirain ang buong operasyon. Binanggit din ni David na siya ay nagpapakahirap na nagtatrabaho sa Albania malayo sa kanyang pamilya habang si Ephraim ay komportabling nakaupo lamang sa United States, na kung minsan ay nagpaparamdam sa kanya na hindi sila tunay na mag-business partner, kundi parang isang boss at napakasipag na empleyado. Sinabi ni Ephraim na nauunawaan niya at ipinangako niya na hindi siya gagawa ng anumang bagay, ngunit ninakaw rin niya ang pinirmahang kasunduan mula sa mesa ni David. Mukhang hindi sinusunod ni Ephraim ang kanyang mga pinangako, dahil ilang araw pa lang ang lumipas, sa araw ng bagong taon ng 2008, ay kinidnap si David mula sa kanyang apartment at dinala sa gitna ng isang napabayaang lote. Kung saan ginulpi siya ng 2 henchmen at pinagbabantaan siya ni Henry na babarilin, at binabalaan siya nito na hindi nila siya pwedeng tanggalin sa kanyang sariling deal, bago sila umalis. Ngayong akut na si David, nagpasya siyang bumalik sa Miami, kaya pumunta siya sa planta para kunin ang kanyang mga gamit. Sinabi ni Enver sa kanya na hindi pa siya nababayaran, at alam niya ang tunay na dahilan kung bakit gusto nilang muling balutin ang mga bala. Galit rin siya dahil hindi sinasagot ni Ephraim ang mga tawag niya sa telepono. Nangako si David na magpapadala siya ng pera sa kanya kapag dumating siya sa US at babalik siya sa loob ng 1 linggo. Ngunit habang papasok na siya sa isang taxi, nilapitan siya ng asawa ni Bash Kim, na nagsasabing nawawala ang kanyang asawa. Walang narinig mula kay Bash Kim mula noon, at hindi rin natagpuan ang kanyang bangkay. Dahil dito, nagpasya si David na hindi na siya babalik sa Albania. Ang unang ginawa niya pagdating sa Miami ay dalawin si Is at aminin ang lahat ng mga ilegal na aktibidad na kanyang ginawa para sa kumpanya, at tinanggap siya ni Is nang sabihin niya na magkukit na siya sa negosyo ng pagbebenta ng armas at babalik na lamang siya bilang isang massage therapist na lamang ulit. Pagkatapos, nagpunta siya kay Ephraim upang sabihin sa kanya na siya'y nagbibitiw at humihingi ng bahagi ng kasunduan. Naramdaman ni Ephraim ang pagkabigo at tumanggi siyang bayaran siya, kahit sinabi ni David na magpapadala siya ng abogado kung hindi niya makuha ang kanyang pera sa loob ng 2 linggo. Ngunit hindi nag-aalala si Ephraim dahil sinira na niya ang tanging kopya ng kanilang pinirmahang kasunduan. Nang malaman ito ni David,
Ibinato niya ang gold grenade sa bintana sa pagitan ng kanilang opisina at opisina ni Ephraim, na nagdulot ng ingay bago umalis. 3 buwan ang lumipas, bumalik si David sa kanyang buhay bilang isang therapist. Isang hapon, nilapitan siya ni Ralph na nagsabing si Ephraim ay nagdadalamhati sa nangyari at hiningi sa kanya na maging tagapamagitan. Nagtipon ang tatlo sa isang diner, kung saan humingi ng paumanhin si Ephraim at nag-alok kay David ng $200,000, na kung iisipin ay isa lamang nakakatawang halaga. Nagalit si David at sinimulan niyang sabihin kay Ralph ang lahat ng mga ilegal na bagay na ginawa nila gamit ang kanyang pondo at kung paano sila binabayaran ng mas mababa kaysa sa kanilang tunay na kita. Ipinakita rin niya na mayroon siyang patunay ng lahat ng bagay sa kanyang laptop kaya madali niyang mapapabagsak si Ephraim kung gugustuhin niya. Ngunit si Ephraim ay hindi masyadong nag-aalala. Dahil upang mapabagsak siya, kailangan din bumagsak ni David, dahil ang kanyang pangalan ay nasa lahat ng mga papeles. Nagtapos ang meeting nang hindi sila nagkaroon ng isang kasunduan. Makalipas ang maikling panahon, nakatanggap si David ng tawag mula sa New York Times na humihiling sa kanya ng isang panayam tungkol sa repack na bala mula sa China. Nagpanggap siyang hindi alam ang pinag-uusapan nila at binaba ang telepono. Ngunit ngayon ay nag-aalala siya dahil nangangahulugan ito na ang impormasyon ay nasa labas at maaaring magdulot sa kanya ng problema. Matapos pangako kay Iz na tatawagan niya ang isang abogado, nakasalubong niya si Ephraim sa elevator, na nakatanggap din ng tawag mula sa parehong mamamahayag. Nang subukan ni Ephraim na iparamdam sa kanya ang awa habang nagpapanggap bilang mabuting kaibigan noong nasa eskwelahan pa sila, hindi ito pinaniwalaan ni David at sinuntok siya dahil dito. Sa wakas ay nauunawaan niya na hindi sila talagang magkaibigan at siya'y isang business pawn lamang para kay Ephraim. Nakarating ang elevator sa first floor at sila'y pinalibutan ng mga FBI, na agad na umaresto sa kanila. Sa lahat ng mga ilegal na bagay na kanilang ginawa at lahat ng mga kasinungalingan na kanilang sinabi sa pamahalaan, ang pagkakamali na nagdulot sa kanila ng pagkakasangkot ay hindi pagbabayad kay Enver, na tumawag sa Pentagon upang isumbong sila. Naglunsad ang pamahalaan ng isang malawakang investigasyon na dumakip kay Ralph sa isa sa kanyang mga tindahan sa katanghalihang tapat, at siya'y sobrang natakot kaya't hindi nag-atubiling gumawa ng kasunduan sa otoridad. Ang meeting nila sa diner ay naging bahagi ng kanyang plano, at suot niya ang isang wired microphone sa buong meeting upang may record ang kanilang naging pag-amin sa kanilang mga nagawang krimen. Si Ephraim ay sinampahan ng mahigit sa 70 counts ng federal crime at hinatulan ng 4 na taon sa bilangguan, samantalang ang pagkakasala ni David ay hinatulan ng 7 buwan ng house arrest. Sa year 2022, maaari na muling makakuha ng mga kontrata ang AEY mula sa pamahalaan. Matapos ang 7 buwan ng house arrest, bumalik si David sa trabaho bilang isang massage therapist at nagulat siya na ang susunod na kliyente niya ay si Henry. Dahil siya'y natatakot, ipinangako ni Henry na okay lang, dahil kung gusto niya siyang patayin, matagal na siyang patay. Humihingi ng paumanhin si Henry para sa Albania, sinasabing mayroon siyang maling impormasyon, at ipinahayag ang kanyang pasasalamat kay David dahil hindi niya isinama ang kanyang pangalan sa confession. May ilang mga tanong si David para kay Henry, nagtataka siya kung talagang coincidence lamang ba na nagkita sila sa blackjack table at gusto niyang malaman kung anong nangyari kay Bashkim, ngunit sa halip na sagutin, inalok sa kanya ni Henry ang isang malita na puno ng pera kung pangako niyang hindi na magtatanong pa. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!